Wala kang silbi bilang asawa at babae. Napaangat ang tingin ni Dr. Althea Ramirez mula sa medical chart na hawak niya. Nakatayo si Carmela Villarreal sa may pintuan ng consultation room, nakataas ang baba, nakakunat ang no, at kitang-kita ang paghamak sa kanyang mga mata. Ilang pasyente sa waiting area ang napalingon sa direksyon nila, at naramdaman ni Althea ang init ng kanilang mga tingin na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. "Nanay, nandito tayo sa klinika ko," mahinahong sabi ni Althea, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Pwede bang mag-usap tayo sa loob?" "Wala kang dapat ikaya sa mga naririnig nila," putol ni Carmela, humakbang palapit. Nakabiling ang kanyang muka, puno ng lason ang bawat salita. 3 taon ka ng asawa ng anak ko, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring maipagmamalaki. Ni hindi ka makapagbigay ng apo sa akin, anong klaseng babae ka? Nanatiling nakatayo si Althea, nakakapit ang mga daliri sa gilid ng mesa. Ang bawat salita ng biyenan ay parang suntot sa dibdib, pero hindi siya kumibo. Sanay na siya sa ganitong mga eksena. Sa loob ng 3 taon, ito na ang naging ritual nila ni Carmela tuwing magkikita. Ang pagpapaalala sa kanya na siya'y kulang, na siya'y bigo, na siya'y walang halaga. "Nanay, may mga pasyente po," mahinang sabi ni Althea, pinipilit ang sariling ngumiti. "Pan-usapan natin ito mamaya, sa bahay." "Sa bahay? Anong gagawin ko sa bahay na puno ng mga babaeng baog?" Humalahak si Carmela, at may ilang pasyente na nakarinig. "Alam mo anak, kung may kahihiyan ka lang sana, matagal mo nang iniwan ng anak ko para hindi na siya mahiya sa lipunan. Pero dahil wala kang silbi, kumakapit ka na lang sa pangalan namin." Parang may kumurot sa puso ni Althea. Ngunit sa halip na sumagot, yumuko na lamang siya at binalik ang tingin sa medical chart. Alam niyang walang patutunguhan ang pagsagot. Sa tuwing sasagot siya, lalo lamang lumalala ang sitwasyon, kaya natuto na siyang manahimik, lunukin ang sakit at magpatuloy. Wala talaga siyang magawa. Narinig niyang bulong ni Carmela bago ito tuluyang umalis, sunod-sunod ang mga yabag na parang humahamon. Nang tuluyan nang mawala sa paningin ang biyenan, saka lamang nakahinga ng malalim si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang mga papel sa mesa. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang mga salita ng biyenan o ang katotohanang wala siyang magawang paraan para ipagtanggol ang sarili. "Doc Althea?" Lumitaw si Nena, ang nurse sa may pintuan. "Yung pasyente po natin sa room 2, ready na po siya." Tumango si Althea, pinilit ang sariling ngumiti. "Sige, pupunta na ako." Habang naglalakad papunta sa room 2, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Pero pagkapasok niya sa loob, otomatikong bumalik ang kanyang profesional na anyo. Nakangiti siyang humarap sa isang buntis na pasyente, mga matay puno ng pag-asa. "Magandang umaga po, Mrs. Dela Cruz. Kumusta po ang pakiramdam natin ngayon?" "Okay naman po, Doc. Medyo masakit lang po ang likod ko nitong mga nakaraang araw." "Normal po yan sa second trimester," sabi ni Althea habang sinusuri ang ultrasound. "Narito po ang baby natin, kita niyo po ba? Malakas po ang tibok ng puso niya." Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ng pasyente at sa sandaling yon, nakalimutan niya ang sakit na dulot ng binyan. Ito ang dahilan kung bakit siya naging doktor, upang maging bahagi ng mga masasayang sandali ng ibang tao. Dito siya may halaga. Dito siya mahalaga. "Doc, salamat po talaga," sabi ng pasyente habang hinahawakan ang kanyang tiyan. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo." "Nasa mabuting kamay po kayo," sagot ni Althea, hinawakan ang kamay ng babae. "Pabalik po tayo sa susunod na linggo para sa check-up, ha?" Pagkalabas ng pasyente, napasandal si Althea sa pader. Ang ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mga labi at sa loob ng walang laman na silid, naramdaman niya ang pagbalik ng bigat sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nagligtas ng maraming buhay. Mga kamay na naghatid ng kaligayahan sa maraming pamilya. Ngunit hindi nito kayang iligtas ang sariling kasal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinuksan ang messages.
walang bagong mensahe mula kay Enzo. Huling nag-usap sila nung 1 linggo, at yon ay tungkol lamang sa bayarin sa kuryente. 3 taon na silang kasal, ngunit parang 2 estrangero na nakatira sa iisang bubong. Naalala niya ang unang pagkikita nila. Si Enzo noon ay puno ng pangako, puno ng pagmamahal. Ngunit nang hindi siya mabuntis, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga titig na dating puno ng paghanga ay naging mga mata na puno ng paggabigo. Ang mga salitang dati puno ng pagmamahal ay naging mga panunumbat. At siya? Tahimik niyang tiniis lahat. Kahit alam niya ang katotohanan, kahit alam niyang hindi siya ang may kasalanan. Napasinghap si Althea, pinipigilan ang mga luhang nais ng tumulo. Hindi pa ngayon. Hindi pa pwede. Doc? Narinig niyang tawag ni Nena mula sa labas. May naghahanap po sa inyo. Mabilis na pinunasan ni Althea ang kanyang mga mata at inayos ang sarili. Paglabas niya, nakita niya si Nena na may kakaibang ekspresyon sa muka. Sino? Yung asawa po ninyo, Doc? Nasa lobby po siya. Nagulat si Althea. Bihira lang pumunta si Enzo sa klinika niya. Hindi siya madalas bumisita, at kapag pumupunta man, kadalasan ay may kailangan lang siya. Paglabas niya sa lobby, nakita niya si Enzo na nakatayo malapit sa may pintuan. Gwapo pa rin ito. Nakasuot ng mamahaling suit. Ngunit may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may iniiwasan. Enzo? May problema ba? Tanong ni Althea papalapit. Wala naman, sagot ni Enzo, hindi tumitingin sa kanya. Dadaan lang ako, may kailangan lang akong kunin. Ano? Sige, sabihin mo lang. Yung relo ko, naiwan ko yata sa bahay. Sabi niya, parang nagmamadali. Tatawagan na lang kita mamaya? Bago pa man makasagot si Althea, mabilis na umalis si Enzo. Nakatayo siya roon, pinagmamasta ng asawang paalis nang hindi man lang siya tiningnan ng diretsyo. At sa sandaling yon, napansin niya ang isang bagay. May babaeng nakaupo sa sasakyan ni Enzo. Nakatingin ito sa kanila, nakangiti. Hindi niya nakita ng malinaw ang mukha, pero sapat na yon para may kumurot sa kanyang puso. Bumalik si Althea sa kanyang consultation room, dahan-dahang isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang upuan at tumitig sa kisame. Ang mga tanong ay umikot sa kanyang isipan. Sino ang babaeng yon? Bakit parang pamilyar ang mukha nito? At bakit parang may itinatago si Enzo? Ngunit sa halip na harapin ang mga tanong na yon, kinuha niya ang kanyang bag at kinuha ang isang lumang folder. Binuksan niya ito at tiningnan ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa isang particular na papel, isang medical na ulat na may pangalan ni Enzo. Hindi pa ngayon, bulong niya sa sarili. Isinara ang folder at itinago ito muli. Hindi pa. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan. Ang tanong lamang ay, kung handa na ba siyang harapin ang magiging resulta. Kumuha siya ng tubig at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit bago pa man siya makainom, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Carmela. Bukas, pupunta ako sa klinika mo. May dala akong espesyal na bisita. Siguraduhin mong nandyan ka. Wala kang karapatang umabsent. Nakaramdam si Althea ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng biyenan ay puno ng pagbabanta. Ngunit may iba pa siyang naramdaman. Isang kutob na may darating na may babago sa lahat. Tiningnan niya ang mensahe ng paulit-ulit. Hinahanap ang anumang palatandaan ng kung ano ang maaring mangyari. Espesyal na bisita, bulong niya. Sino kaya? Bumalik ang imahe ng babaeng nakangiti sa sasakyan ni Enzo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Althea na hindi na siya makapaghihintay pa. May kailangan siyang gawin. May kailangan siyang ihanda. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang katahimikan ay hindi magtatagal. Ang umaga ay tahimik sa klinika ni Dr. Althea Ramirez. Ang mauna pasyente ay pauwi na at ang mga kawani ay abala sa pag-aayos ng mga gamit.
Ngunit sa kabila ng normal na daloy ng araw, may kakaibang bigat sa dibdib ni Althea na hindi niya maipaliwanag. Nilingon niya ang kanyang telepo. Ang mensahe ni Carmela kagabi ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. May dadalhin akong espesyal na bisita bukas. Simple lang ang mga salita, ngunit puno ng pagbabanta. Doc, may mga papeles po kayong kailangan i-sign bago magtanghali? Sabi ni Lynn, ang head nurse, habang inilalapag ang isang stack ng dokumento sa meter sa mesa. Salamat, Lynn, sagot ni Althea, pilit na ngumingiti. Ilang minuto pa lamang ang lumipas nang bumukas ang pinto ng klinika. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Althea. Nakita niya si Carmela na pumasok na may suot na mamahaling damit at nakangiting mapang-uyam. Ngunit hindi yon ang ikinagulat ni Althea. Ang ikinagulat niya ay ang babaeng kasama nito. Ang babaeng nakita niyang kasama ni Enzo sa sasakyan, ilang araw lang ang nakalipas. Ang babaeng nakangiti habang nakasandal sa upuan ng kotse ng kanyang asawa. Ang babaeng yon ay buntis. At kitang-kita ang bilugan nitong tiyan. Althea, bati ni Carmela, ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Pasensya na sa hindi inaasahang pagbisita. May importante kasi tayong pag-uusapan. Naramdaman ni Althea ang pagtigil ng mga kawani sa kanilang ginagawa. Ang katahimikan sa klinika ay nabasag ng presensya ng dalawang babae. Ma'am Carmela, sagot ni Althea, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ano po ang kailangan ninyo? Syempre, profesional ka pa rin, natatawang sabi ni Carmela habang inaakay ang batang babae palapit. Ito si Mia Santos. Buntis siya, anak ng anak ko. Ng anak mo si Enzo kung gusto mong maging specific. Naramdaman ni Althea ang pag-ikot ng kanyang tiyan, ngunit hindi niya pinakita ang kanyang nararamdaman. Sa halip, tiningnan niya si Mia. Ang mga mata nito na tila nag-aalangan, ang mga kamay na bahaging nanginginig habang hawak ang braso ni Carmela. Kaya nga, patuloy ni Carmela, humakbang palapit kay Althea. Dinala kita dito para i-check up mo siya. Ikaw ang mag-aalaga sa apo ko. At habang nandito tayo, may ipapapirma rin ako sa'yo. Binuksan ni Carmela ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang folder. Inilapag ito sa mesa ni Althea nang may pagmamalaki. Diborsyo, sabi ni Carmela. Pinirmahan na ni Enzo ang papel niya. Kailangan lang ng pirma mo at tapos na ang lahat. Malaya ka na. Ang mga salita ay tumama kay Althea na parang suntok. Ngunit sa halip na matumba, tumayo siya ng tuwid. Tiningnan niya ang folder, pagkatapos ay si Carmela, at pagkatapos ay si Mia. Gusto niya magsagawa ako ng prenatal check-up sa babaeng ito, mahinahong sabi ni Althea. At pirmahan ng diborsyo, na yon, dito. Tama, nakangiting sabi ni Carmela. Wala nang higit pa sa isang ina na mag-aalaga sa magiging anak ng kanyang asawa, di ba? Sigurado akong sanay ka na sa ganitong sitwasyon. Narinig ni Althea ang mahinang paghinga ni Lynn sa likuan. Ang ibang mga kawani ay tila nagyelo sa kanilang mga pwesto, hindi alam kung ano ang gagawin. Lynn, tawag ni Althea. Ang boses ay matatag. Pakiredy ang examination room number 2 at pakisamahan si Miss Santos. Pero Doc, nagsimula si Lynn. Lynn, ulit ni Althea. Mas matatag ang tono. Gawin mo na! Nag-atubili si Lynn ngunit sumunod din. Sige po, Doc. Tiningnan ni Althea si Mia. Ang mga mata ng dalaga ay hindi nakatingin sa kanya. Sa halip, nakatingin ito sa sahig, ang mga kamay ay pinagpapawisan. Miss Santos, sabi ni Althea, ang boses ay puno ng profesionalismo. Kung handa na kayo, susundan ko kayo sa examination room. Tumingin si Mia kay Carmela na tumango ng may pagmamalaki. Dahan-dahang sumunod ang dalaga kay Lynn. Nang makapasok na si Mia sa examination room, hinarap ni Althea si Carmela. Ma'am Carmela? Mahinahong sabi ni Althea. Bago ko gawin ang anuman, kailangan kong malaman. Alam ba ni Enzo na nandito kayo? Tumawa si Carmela. Ano bang pakialam mo kung alam niya or hindi?
Ang alam ko, kailangan kong protektahan ang anak ko at ang magiging apo ko. At kailangan mong lumabas sa eksena. Gusto ko lang siguraduhin, sagot ni Althea. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Dahil sa kabila ng lahat, asawa ko pa rin siya. At may karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari sa aking pamilya. Pamilya? Natatawang sabi ni Carmela. Althea mahal, wala kang pamilya. Wala kang anak. Wala kang silbi sa pangalan ng Villarreal. Ang tanging ginagawa mo ay sumisira sa pangalan ng anak ko dahil hindi ka makapagbigay ng tagapagmana. Ang mga salita ay tumama kay Althea ng malalim. Ngunit sa halip na mapaiyak, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado na bumabalot sa kanya. Ang kalmado na dumarating kapag alam mong may alam kang hindi alam ng iba. Kung ganoon, mahinahong sabi ni Althea, titingnan ko muna si Miss Santos at pagkatapos, titingnan ko ang mga dokumento. Walang titingnan, sigaw ni Carmela. Pipirmahan mo na yan ngayon. Ma'am Carmela, sabi ni Althea, ang boses ay puno ng bakal. Ako ay isang doktor. Bago ako pumirma ng kahit ano, kailangan kong siguraduhin ang aking pasyente ay maayos. At kailangan kong suriin ang mga dokumento. Hindi ako pipirma ng kahit ano nang hindi ko nababasa. Nagulat si Carmela sa katatagan ni Althea. Sa loob ng 3 taon, hindi pa nito nakita ang ganitong side ng manugang. Fine, nagagalit na sabi ni Carmela. Pero huwag mong subukang lokohin ako, Althea. Malapit na akong maging lola. At gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Ganon din ako, mahinahong sagot ni Althea. Protektahan ang pamilya ko. Pumasok si Althea sa examination room at nakita si Mia na nakaupo sa gilid ng higaan. Ang mga kamay ay nasa tiyan nito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang takot sa mga mata ng dalaga. Miss Santos? Mahinahong sabi ni Althea habang isinasara ang pinto. Ako si Dr. Ramirez. Alam kong hindi ito ang pinakakomportabling sitwasyon, ngunit gagawin ko ang aking trabaho ng propesyonal. Tumango si Mia, ang mga labi ay nanginginig. Salamat po, Doc. Habang inihahanda ni Althea ang mga kagamitan, napansin niya ang mga mata ni Mia na sumusunod sa bawat galaw niya. May kakaibang ekspresyon sa mga ito. Hindi kasamaan, ngunit pag-aalinlangan. Miss Santos? Sabi ni Althea habang inaayos ang blood pressure cuff. Ilang buwan ka na bang buntis? 6 po, mahinang sagot ni Mia. At si Enzo Villarreal ang ama? Tumango si Mia, ngunit may bahagyang pag-aatubili. Napansin ito ni Althea. Miss Santos? Mahinahong sabi ni Althea. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman mo, hindi ako dito para husgahan ka. Ang trabaho ko ay alagaan ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng iyong anak. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Mia kay Althea at sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Halos parang pasasalamat. Opo, Doc, mahinang sabi ni Mia. Sinimula ni Althea ang check-up. Ang kanyang mga kamay ay matatag, ang kanyang boses ay propesyonal. Ngunit sa loob, ang kanyang isipan ay mabilis na gumagana. May mga katanungan na kailangang sagutin. May mga bagay na kailangang patunayan. At may isang medical na ulat sa kanyang drawer na maaring magbago ng lahat. Matapos ang check-up, inilapag ni Althea ang folder ng mga dokumento ng diborsyo sa kanyang mesa. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang mga salita ni Carmela ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pipirmahan mga yan ngayon. Ngunit sa halip na kunin ang panulat, dahan-dahang binuksan ni Althea ang folder. Tiningnan niya ang bawat pahina, ang bawat detalye. Napansin niya ang mga pirma ni Enzo, ang mga legal na termino, ang mga kondisyon. At pagkatapos, nakiyat niya ito. Sa huling pahina, may nakalakip na financial disclosure. Ang mga ari-arian ng pamilya Villarreal, ang mga account, ang mga investment, at napansin ni Althea ang isang bagay na hindi tama. Ang klinika na kanyang pinaghirapan,
Ang klinika na itinayo niya gamit ang kanyang sariling pera ay nakalista bilang pag-aari ng pamilya Villarreal. Mahinang sabi ni Althea, ang mga mata ay kumikinang. Kaya pala. Isinara niya ang folder at tumayo. Lumabas siya ng kanyang opisina at nakita si Carmela na nakaupo sa waiting area. Ang mga braso ay nakakross. Ano na? Nagmamadaling tanong ni Carmela. Pipirmahan mo nga ba? Ma'am Carmela, mahinahong sabi ni Althea. Tiningnan ko ang mga dokumento at napansin ko na may mga bagay na kailangan kong i-verify. Ano? Nagagalit na tanong ni Carmela. Wala nang i-verify. Pipirmahan mo na. Kailangan kong i-verify ang mga resulta ng pagsusuri, mahinahong sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng kalmado. Bago ako pumirma ng kahit ano, kailangan kong siguraduhin na ang lahat ay tama. Anong pagsusuri? Naguguluhang tanong ni Carmela. Numiti si Althea, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pagsusuri na gagawin ko para kay Miss Santos, sabi ni Althea. At ang pagsusuri na meron ako tungkol sa kalusugan ng iyong anak. Nagtaka si Carmela. Anong ibig mong sabihin? Wala, mahinahong sagot ni Althea. Kailangan ko lang ng kaunting oras para suriin ang lahat. Bukas, ibibigay ko sa inyo ang aking sagot. Bukas? Sigaw ni Carmela. Hindi ka ba nakikinig? Kailangan mong pumirma ngayon. Ma'am Carmela? Sabi ni Althea. Ang boses ay matatag ngunit mahinahon. Ako ay isang doktor. Ang aking tungkulin ay protektahan ang kalusugan ng aking mga pasyente. At bago ako pumirma ng anumang dokumento na may kinalaman sa aking buhay, kailangan kong siguraduhin na ang lahat ay tama. Tumingin siya kay Carmela ng diretso sa mga mata. Bukas, ibibigay ko sa inyo ang aking sagot, hindi ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita ni Althea ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Carmela. Ang matandang babae ay hindi sanay na sinasalungat. Fine, nagagalit na sabi ni Carmela. Bukas. Pero huwag mong kalimutan, Althea. Hindi ka makakatakas dito. Hindi ako tumatakas, mahinahong sagot ni Althea. Naghahanda lang ako. Pagkatapos umalis ni na Carmela at Mia, tumayo si Althea sa gitna ng kanyang klinika. Tiningnan niya ang folder ng diborsyo sa kanyang kamay. Ang mga salita ni Carmela ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala kang anak. Wala kang silbi sa pangalan ng Villarreal. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang drawer ng kanyang mesa at inilabas ang isang lumang medical na ulat. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang mga salita ay paulit-ulit niyang binabasa sa loob ng 3 taon. Bumalik ka na, mahinang sabi ni Althea habang hinahaplos ang papel. Panahon na para malaman ng lahat ang totoo. Isinara niya ang drawer at tumingin sa bintana. Ang araw ay papalubog na. Ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at pula. Bukas, bulong niya, bukas, magbabago ang lahat. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Althea ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi takot, hindi kalungkutan. Pag-asa. Ang umaga ay tahimik sa klinika ni Althea. Ngunit hindi yon isang ordinaryong katahimikan. Ito ay ang uri ng tahimik na nauuna sa isang malakas na pagsabog. Nakaupo si Althea sa kanyang opisina. Nakabukas ang laptop. Nakalatag sa mesa ang mga dokumento. Ang kanyang puso ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos niya ang mga papel. Hindi siya natatakot. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Dumating si Enzo at Carmela ng sabay. Ang mukha ni Enzo ay may halong pagkainip at pag-aalinlangan, habang si Carmela ay punong-puno ng pagmamataas, bit-bit ang isang mamahaling bag. Pagpasok pa lang nila, hindi na nag-aksaya ng oras si Carmela. Althea, huwag mo kaming paikutin. Pirmahan mo na ang mga papel na yan. Utos ni Carmela habang nakaupo sa harap ng mesa. May abogado na kaming naghihintay sa labas. Ayaw na naming patagalin pa ito. Si Enzo ay nakatayo lamang sa likod ng kanyang ina. Ang mga mata ay umiiwas kay Althea. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang asawa.
agbabaing pinagkanalo niya. Nagdala ako ng mga resulta ng pagsusuri. Mahinang sabi ni Althea. Hindi pinansin ang utos ng binyan. Bago tayo mag-usap tungkol sa diborsyo, may kailangan muna akong ipakita sa inyo. Ano na naman kalokohan yan? Singhal ni Carmela. Wala kaming panahon sa mga drama mo. Hindi ito drama, Carmela. Ito ay medical na ebidensya. Itinulak ni Althea ang isang folder papunta sa harap ng binyan. Binuksan ko ito 3 taon na ang nakakaraan. At itinago ko ito mula noon. Napakunot ang ni Enzo. Anong pinagsasabi mo? Buksan mo. Ang boses ni Althea ay matatag. Walang pag-aalinlangan. Nag-aatubiling kinuha ni Enzo ang folder. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at nang makita ang mga dokumento sa loob, ang kanyang mga mata ay napalaki. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano to? Mahina niyang tanong. Yung resulta ng iyong semen analysis, Enzo, noong 2019. Tumayo si Althea at lumapit sa mesa, itinuro ang isang particular na linya sa papel. Azoospermia. 0 sperm count. Congenital condition. Ibig sabihin, ipinanganak kami ganito. Hindi mo kayang magkaanak. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Imposible! Sigaw ni Carmela. Agad na kinuha ang papel mula kay Enzo. Lokohan to! Si Enzo ay isang lalaki. Paano hindi siya makakapagkaanak? Tingnan ninyo ang pangalan ng doktor na pumirma, ang hospital letterhead at ang date. Kalmadong itinuro ni Althea ang mga detalye. Si Dr. Reyes yan, isa sa mga kilalang urologist sa bansa. Hindi ako ang nag-request ng test na yan. Si Enzo mismo ang pumunta sa kanya noong 2019. Ilang buwan bago tayo ikinasal. Ang mukha ni Enzo ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Walang lakas. Bakit mo nalaman to? Mahina niyang tanong. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi mo sinabi sa akin na nagpa-test ka. Ngunit nang makita ko ang resibo sa iyong drawer, ako ang nag-follow up sa resulta. Ang boses ni Althea ay nanatiling kalmado, ngunit may bahid ng sakit. Nalaman kong baog ka. At sa halip na ipahiya ka, itinago ko ito. Inaku ko ang sisi. Hinayaan ko ako ang maging dahilan kung bakit wala tayong anak. Pinrotektahan ko ang iyong danggal, Enzo. 3 taon kong dinalayan ng mag-isa. Tumigil ka! Sigaw ni Carmela, nanginginig ang mga kamay. Ginagawa mo lang to para siraan ang anak ko. Para hindi mo pirmahan ang diborsyo. Hindi ko kailangang gumawa ng ganito para iwasan ang diborsyo, Carmela. Hindi ko naman gustong manatili sa kasal na ito. Tumingin si Althea kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang tanong ko sa iyo, Enzo, kung alam mong baog ka, bakit mo hinayaan ang babaeng yan na magpanggap na buntis sa anak mo? Ang pinto ay biglang bumukas. Nakatayo si Mia sa may pintuan. Ang kanyang muka ay putla. Ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang tiyan. Nakarinig siya ng sapat para maunawaan ang lahat. Anong sinasabi niya? Nauutang na tanong ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nakafocus kay Enzo. Enzo, anong ibig sabihin nito? Wala yan. Mabilis na sabi ni Enzo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ginagawa lang niya to para sirain tayo. Hindi ko sinisira ang kahit sino, Mia. Lumingon si Althea sa kabit ng kanyang asawa at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng galit sa babaeng ito. Sa halip, naramdaman niya ang awa. Naisip mo na ba kung bakit hindi ka pa rin dinala ni Enzo sa kanyang pamilya? Bakit lihim ka lang niyang pinapakita sa kanyang ina pero hindi sa publiko? Tumahimik ka! Pasigaw na utos ni Carmela, ngunit hindi na siya pinansin ni Althea. Naisip mo na ba kung bakit hindi niya kayo pinakasalan kahit buntis ka na? Patuloy ni Althea, ang boses ay mahinahon ngunit matindi. Kasi alam niyang hindi maaaring sa kanyang anak mo. At kapag lumabas ang totoo, magiging kahihiyan siya sa harap ng lahat. Kasi, nungalingan yan! Sigaw ni Enzo.
Ang kanyang muka ay pula sa galit. Mia, huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya. Enzo, totoo ba? Ang boses ni Mia ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagdududa. Sabi mo sa akin na iniwan ka niya dahil hindi ka kayang bigyan ng anak. Sabi mo sa akin na ikaw ang biktima. Pero totoo ba to? Hindi. Huwag kang makinig sa kanya. Mia, may isa pa akong dokumento na dapat mong makita. Kinuha ni Althea ang isa pang papel mula sa mesa. Ito ang resulta ng DNA paternity test na ginawa ko nung nakaraang linggo. Alam mo, hindi lang ako naghihintay sa inyo dito. Naghahanda ako. Paternity test? Nauutal na tanong ni Mia. Kinuha ko ang isang sample ng buhok ni Enzo mula sa kanyang suklay sa bahay at isang sample ng iyong buhok mula sa upuan ng klinika nung dinala ka rito ni Carmela. Itinulak ni Althea ang papel papunta kay Mia. Ang resulta? Hindi si Enzo ang ama ng anak mo. Ang pinto ay sumara ng malakas. Si Mia ay napaupo sa pinakamalapit na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Enzo? Mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng sakit. Sabi mo sa akin na mahal mo ako. Sabi mo sa akin na aalagaan mo ako at ang anak natin, pero hindi pala sa'yo to? Lumalaki na ang problema. Sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at galit. Siraan mo lang kami, Althea. Siraan mo lang ang pamilya namin. Hindi ko kailangang sirain ang pamilya niyo, Carmela. Kayo na mismo ang sumira sa inyong sarili. Tumayo si Althea at hinarap ang biyenan. Pero hindi pa yan ang lahat. May iba pa akong mga dokumento dito. Mga dokumento na magpapabago sa lahat. Ano pang mga dokumento? Galit na tanong ni Enzo. Ang kanyang muka ay namumula. Numiti si Althea, ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiti ng isang babae na sa wakas ay nakalaya na sa mahabang pagkakakulong. Alam mo ba, Enzo, na ang klinika na ito, ang klinika na aking pinaghirapang itayo, ay inaangkin ng iyong pamilya? Na may mga dokumento kayo na nagsasabing ang lupa at ang gusali ay sa inyo? Humakbang si Althea palapit sa kanyang asawa. Ngunit meron akong mga dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng ito ay akin, na ang perang ginamit para bilhin ang lupa at itayo ang klinika na ito ay mula sa aking sariling pinaghirapan, hindi mula sa pamilya Villarreal. Ano? Singhal ni Carmela. May mga bank statements ako, may mga transfer receipts, may mga kontrata. Lahat ng ebidensya na kailangan ko para patunayan na ang klinika na ito ay akin. At hindi lang yan. Tumigil si Althea. Ang kanyang mga mata ay nakafocus kay Enzo. Mayroon din ako mga dokumento na nagpapakita kung paano kayo na yang ina ay naglipat ng pera mula sa aking savings account patungo sa inyong mga personal na account. Ang perang pinaghirapan ko, ang perang inipon ko para sa ating kinabukasan. Kinuha ninyo lahat. Wala kang ebidensya! Sigaw ni Enzo. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Mayroon ako. Kinuha ni Althea ang isang folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa. At nandito ang lahat ng kopya. Hindi ako naghanda para sa diborsyo, Enzo. Naghanda ako para sa laban. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Si Enzo ay nakatayo lamang, hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot. Si Carmela ay nakaupo. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Walang masabi. Si Mia ay umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang tiyan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Mahina na tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Tumayo si Althea ng tuwid. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay matatag. Sa loob ng 3 taon, hinayaan kong tapakan ninyo ako. Hinayaan kong maging tahimik ako habang sinisisi ninyo ako sa isang bagay na hindi ko kasalanan. Hinayaan kong maging biktima ako. Pero hindi na. Tumingin siya kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Alam mo ba kung gaano kasakit na malaman na baog ka, na hindi mo kasalanan, at itago yan para protektahan ka? Alam mo ba kung gaano kasakit na tanggapin ang sisi ng lahat para lang hindi ka mapahiya?
Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi siya umiyak. Ginawa ko yan dahil mahal kita, pero sinira mo lahat yan, Enzo. Sinira mo ang tiwala ko, sinira mo ang pagmamahal ko, at sinira mo ang kasal natin. Althea, mahina na sabi ni Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Wala na akong pakialam sa iyo, Enzo. Wala na akong pakialam sa inyong pamilya. Itinuro ni Althea ang papel sa mesa. Pirmahan mo ang diborsyo. Pero hindi dahil sa gusto mo. Pirmahan mo dahil gusto ko na. At kapag pumirma ka, hindi lang ang kasal natin ang mawawala. Mawawala rin ang lahat ng inaangkin ninyo na akin. Hindi mo magagawa to, sigaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sisiraan ka namin. Sisirain namin ang reputasyon mo. Subuko ka ninyo. Numiti si Althea, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Ngunit tandaan ninyo, meron akong mga dokumento na magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ninyo. At kapag nailabas ko yan, hindi lang ang inyong reputasyon ang masisira. Mawawalan din kayo ng lahat. Tumingin siya kay Mia na nakaupo pa rin umiiyak. Mia, hindi kita kaaway. Sa totoo lang, naaawa ako sa'yo. Mahina ho na sabi ni Althea. Ginamit ka lang ni Enzo para saktan ako. Pero hindi mo kasalanan yan. Hindi mo alam ang totoo. Kaya wag mong hayaang sirain ka rin niya. Tumayo si Mia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Enzo, kasinungalingan ba lahat? Mahina niyang tanong. Ang pagmamahal mo sa akin, kasinungalingan ba? Hindi, Mia, hindi. Wag mo na akong lokohin. Sigaw ni Mia, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang anak ko para sirain ang asawa mo. Hindi ako magiging bahagi ng kasinungalingan mo. Binalingan niya si Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Althea, pasyensya na. Pasyensya na sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi ko alam ang totoo. Kung alam ko lang. Hindi niya natapos ang pangunusap. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng pinto. Iniwan ang mga papel na nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang opisina ay nanatiling tahimik. Si Enzo ay nakatayo. Ang kanyang muka ay puno ng kalituhan at takot. Si Carmela ay nakaupo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit hindi makapagsalita. Enzo, narinig mo si Mia? Narinig mo ang lahat? Tumayo si Althea sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Ngayon, may sasabihin pa ba kayo? O pirmahan na lang natin ang mga papel na ito at tapusin na natin ang lahat? Si Enzo ay hindi makasagot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang kontrol. Paano mo nalaman ang lahat ng to? Mahina niyang tanong. Nuumiti si Althea. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Mayroon pa akong ibang mga dokumento, Enzo. Mga dokumento na magpapabago sa lahat. Tumango siya sa folder sa mesa. At kapag nakita mo yan, maiintindihan mo kung bakit hindi ako natatakot sa inyo. Kasi sa wakas, ako na ang may hawak ng susi sa katotohanan. Ang araw ay sumikat sa bintana. Ang liwanag ay bumabagsak sa mukha ni Althea. Sa sandaling yon, hindi na siya ang tahimik na asawa na nagtitiis. Siya na ang babaeng handang lumaban. Bukas, Enzo. Bukas, makikita mo ang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, nuit puno ng determinasyon. At kapag nangyari yan, hindi na kayo makakabalik pa. Ang umaga ay tahimik sa klinika ni Althea. Ngunit ang katahimikan na yon ay puno ng tensyon. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ang mga dokumento ay nakaayos sa mesa, mga kopya ng kontrata, bank statements, at mga liham na nagpapatunay sa mga taon ng pandaraya. Hindi siya kumikibo. Tanging ang tunog ng orasan ang bumabasag sa katahimikan. Kumatok si Ate Rodrigo Cruz sa pinto, dala ang isang makapal na folder. Pumasok siya ng may kalmadong tindig, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata na nagsasabing may mahalaga siyang dala. Althea, handa na ang lahat. Sabi niya, inilapag ang folder sa mesa. Ang mga bank records, ang mga deed of sale, at ang mga email exchanges. Lahat ng ebidensya na kailangan natin para patunayan na ang pamilya Villarreal ay hindi lamang ng agaw ng iyong ari-arian,
kundi nagtangkaring sirain ang iyong pangalan. Tiningnan ni Althea ang folder. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa pabalat. Salamat, Rodrigo. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa nang wala ka. Umiti si Ate Cruz. Ginawa mo ang lahat ng mahirap na bahagi, Althea. Ang pagtitiis, ang pag-iipon ng ebidensya, ang paghihintay ng tamang panahon. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng klinika. Ang boses ni Carmela ay narinig sa labas, malakas at puno ng pagkukunwaring awa. Naku, Dr. Ramirez, andito ka pala? Akala ko ba't aalis ka na? O baka naman naghihintay ka pang may mag-alok sa'yo ng trabaho? Pumasok si Carmela nang walang paanyaya. Suot ang kanyang mamahaling damit at ang kanyang karaniwang nise. Kasunod niya si Enzo, na ang mukha ay tila nagpipigil ng galit. Sa likod nila, si Mia ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Anong ginagawa mo dito, Carmela? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. Bisitahin ka lang namin, nakangiting sabi ni Carmela, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Naisip ko lang, baka kailangan mo ng tulong sa pag-i-impact. Alam mo naman kapag nawalan ka ng klinika, kailangan mong mag-umpisa muli. Sayang ang ganda-ganda pa naman ng lugar na ito. Hindi kumibo si Althea. Sa halip, tumingin siya kay Ate Cruz na tumango bilang pagsang-ayon. Kinuha ni Althea ang isang dokumento mula sa mesa at inilapag ito sa harap ni Carmela. Bago mo ako paalisin sa sarili kong klinika, Carmela, tingnan mo muna ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Ito ang deed of sale ng klinika, nakapangalan sa akin. Hindi sa Enzo, hindi sa pamilya Villarreal, sa akin. Kinuha ni Carmela ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumulyap dito. Peke to, agad niyang sabi. Itinapon ito pabalik sa mesa. Alam ko may ginawa kang paraan para manloko. Hindi peke, mahinahong sagot ni Ate Cruz. Ako mismo ang nagproseso ng dokumentong yan. At meron akong mga kopya ng lahat ng bank transactions na nagpapakita na si Althea ang nagbayad para sa klinika, hindi ang pamilya Villarreal. Kung gusto ninyo, maaari nating dalhin ito sa korte. Nanigas si Carmela. Ang kanyang mga mata ay kumislap, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ganun ba? Akala mo matatalo mo kami? Baka hindi mo alam, may mga kakilala ako sa gobyerno. Mga kaibigan na pwedeng magpahinto ng lahat ng ito. Ganun ba? Tumingin si Althea kay Enzo, na tahimik lamang sa gilid. Enzo, alam mo ba ang mga ginagawa ng iyong ina? Ang mga pandaraya sa mga transaksyon ng pamilya? Ang mga peking kontrata na ginamit para agawin ang mga ari-arya ng ibang tao? Nagbago ang mukha ni Enzo. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay hindi matatag. Talaga ba? Binuksan ni Althea ang folder na dala ni Ate Cruz. Kinuha niya ang isang papel at ipinakita ito ang bank statement ng account na ginamit para ilipat ang mga pondo ng klinika sa personal na account ng iyong ina. At ito, sabi niya, kumuha ng isa pang dokumento, ang email exchange mo sa isang ahente ng real estate kung saan pinag-usapan ninyo kung paano ilipat ang titulo ng lupa ng aking mga magulang sa iyong pangalan. Namilog ang mga mata ni Enzo. Saan mga kuha yan? Nabulalas niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mahalaga kung saan ko nakuha, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang mahalaga, nasa akin na ang lahat. Ang mga dokumentong ito ay magpapatunay sa korte na ang pamilya Villarreal ay hindi lamang nang agaw ng aking ari-arian, kundi nagtangkaring siriin ang aking pagkatao. At handa akong ipaglaban ito. Sinubukan ni Carmela na humalaha, ngunit ang kanyang tawa ay pilit. Huwag kang mapakadrama, Althea. Sa tingin mo ba maniniwala ang mga tao sa'yo? Isang babaeng hindi makabuo ng anak na ang asawa ay napilitag maghanap ng iba? Ikaw ang magmumukhang sira sa mata ng publiko. Tama na, Carmela, biglang sabi ni Mia. Ang lahat ay napalingon sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang tagiliran. Tama na. Hindi ko na kayang makinig sa mga kasinungalingan ninyo. Anong sinasabi mo? Galit na tanong ni Carmela. Nasa tabi namin kita. Kung wala kami, wala ka rin.
Wala akong pakialam, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Ginamit ninyo ako. Ginamit ninyo ang aking pagbubuntis para sirain si Althea. Akala ko mahal ako ni Enzo pero hindi. Isa lang akong kasangkapan para sa inyong mga plano. Tumingin si Mia kay Althea. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagsisisi. Althea, hindi kita hinihiling na patawarin mo ako. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko alam ang lahat ng ito. Hindi ko alam ang tungkol sa mga dokumento, sa mga pandaraya. Hindi ko alam na ganito pala sila. Wala kang karapatang magsalita, sigaw ni Carmela. Ngunit hindi siya pinansin ni Mia. Kailangan kong umalis, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay tila pagod. Hindi ko na kayang manatili dito. Hindi ko na kayang maging bahagi ng kasinungalingang ito. Bago pa man may makapagsalita, mabilis na lumabas si Mia ng klinika. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting nawala, hanggang sa tuluyang mawala ang mga ito. Tumahimik ang lahat. Tiningnan ni Althea si Enzo na ang mukha ay tila naguguluhan at galit. Nakikita mo ba, Enzo? Ang babaeng inakala mo nagmamahal sa'yo ay iniwan ka rin, dahil alam niyang wala kang kwenta. Manahimik ka! Sigaw ni Enzo. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Sa tingin mo panalo ka na? Sa tingin mo matatakot ako sa mga dokumento mo yan? Pwede kong sirain ang reputasyon mo sa isang iglap. Alam ng lahat na hindi ka makabuo ng anak. Alam ng lahat na ako ang nagtiis sa'yo. Kapag nagsalita ako, walang maniniwala sa'yo. Ngumiti si Althea, ngunit ang kanyang ngiti ay walang init. Ganang ba, Enzo? Sa tingin mo ba, wala akong ebidensya na magpapatunay na ikaw ang baog? Na ikaw ang may kasalanan kung bakit wala tayong anak? Na sa loob ng 3 taon, itinago ko ang iyong lihim upang protektahan ka. Ngunit ginamit mo ang aking kabutihan para sirain ako? Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mong sabihin sa kahit kanino. Bakit? Natatakot ka bang malaman ng lahat na ikaw ang may depekto? Na ikaw ang hindi makapagbigay ng anak? Na sa kabila ng iyong kayabangan ikaw ang kulang? Tumigil ka! Sigaw ni Carmela. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Huwag mong sirain ang pangalan ng anak ko. Ang pangalan ng anak mo? Nilingon ni Althea si Carmela. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang anak mo na nang agaw ng aking mga ari-arian? Ang anak mo na ng aliwa at gumamit ng ibang babae para mabuntis? Ang anak mo na sa loob ng 3 taon hinayaan kang saktan ako araw-araw? Yan ba ang pangalan na gusto mong protektahan? Hindi nakasagot si Carmela. Sa unang pagkakataon, siya ay tahimik. Tumingin si Althea kay Enzo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng babala. Pakinggan mo ako, Enzo. Kung susubukan mong sirain ang aking reputasyon, handa akong harapin ka. Handa akong ipaglaban ang aking pangalan, ang aking klinika, ang aking buhay. Hindi na ako ang tahimik na asawa na nagtitiis. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa inyo. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Enzo. Kung gusto mo ng laban, makukuha mo. Pero tandaan mo, ako na ang may hawak ng lahat ng ebidensya. Ako na ang may kontrol. At kapag nagsimula na ako, hindi na ako hihinto hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng nararapat sa akin. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang upuan. Umalis na kayo. May mga dapat pa akong ayusin. Hindi kumibo si Enzo at Carmela. Tiningnan nila ang isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Ngunit hindi sila nakapagsalita. Sa huli, si Carmela ang humila kay Enzo papalabas ang kanyang mga yabag ay mabibigat at puno ng hinanakit. Nang tuluyang magsara ang pinto, bumuntong hininga si Althea. Tumingin siya kay Ate Cruz na tahimik na nanonood sa buong paghaharap. Kumusta ka? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pagod? Sagot ni Althea. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang lumaylay. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko malaya ako. Ngumiti si Ate Cruz. Magaling kang humarap sa kanila, Althea.
Hindi ka patinag. Hindi na ako maaring magpatinag, sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga dokumento sa mesa. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang lahat. Ang mga masasakit na salita, ang pagmamaliit, ang pangangaliwa. Pero ngayon, may hawak na akong sandata at hindi ko na ito bibitawan. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mga titik nito. Bukas, makikita nila ang lahat. Ang mga pandaraya, ang mga kasinungalingan, ang mga plano nilang sirain ako. At kapag nangyari yon, hindi na sila makakabalik pa. Tumingin siya kay Ate Cruz. Ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Handa na ba tayo para bukas? Oo, sagot ni Ate Cruz. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Handa na ang lahat. Nugumiti si Althea. Ang kanyang ngiti ay totoo sa pagkakataong ito. Mabuti, dahil bukas, magsisimula na ang laban. Umaga ng Lunes. Ang klinika ni Althea ay tahimik pa. Ngunit ang katahimikang iyon ay parang naghihintay lang ng pagsabog. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatingin sa salamin ng bintana habang inaayos ang mga dokumentong nakalatag sa mesa. Nasa harap niya ang laban na hindi na niya maaaring ipagpaliban pa. Lumapit si Ate Cruz, dala ang isang leather folder. Nasa labi na sila, sina Enzo, Carmela at Mia. Hinihingi nila na makausap ka. Hindi nagtaas ng tingin si Althea. Papasukin sila. Althea, handa ka na ba? Tanong ng abogado. Ang boses ay mahina at seryoso. Doon lang siya tumingin. Rodrigo, 3 taon akong naghintay para sa araw na ito. Hindi ako handa pero kailangan kong gawin ito. Bumukas ang pinto at pumasok ang 3 mukhang pamilyar sa kanya. Si Enzo na suot ang mamahaling suit, si Carmela na may dalang designer bag, at si Mia na ang tiyan ay bahagyan ng lumalaki. Ang presensya nila ay pumuno sa silid ng tensyon na halos madarama mo sa hangin. Althea, anong kalokohan itong ginagawa mo? Bungad ni Enzo. Ang boses ay puno ng inis. Bakit mo kami pinapunta rito? Akala mo ba hindi ka namin pwedeng kasuhan ng paninirang puri? Hindi sumagot si Althea. Tiningnan niya lang ang bawat isa sa kanila isa-isa. Si Enzo na dating minahal niya ng buong puso. Si Carmela na mula pa nung una ay hindi na siya tinanggap. At si Mia, ang babaeng dala ang anak na hindi naman talaga kay Enzo. Umupo kayo, mahinahon niyang sabi. Marami tayong pag-uusapan. Hindi kami uupo para makinig sa mga kalokohan mo, simula ni Carmela. Umupo kayo o tatawagin ko ang seguridad para ipalabas kayo, putol ni Ate Cruz. Ang boses ay matigas. Nagkatinginan ang 3. Sa huli, si Enzo ang unang umupo, sinundan ng kanyang ina at ni Mia. Ang mga mata ni Mia ay hindi mapakali. Palaging lumilipat sa paligid na parang naghahanap ng takas. Kinuha ni Althea ang isang dokumento mula sa mesa at inilapag sa harap nila. Ito ang kopya ng medical records ni Enzo mula sa 3 magkakaibang espesyalista. Ang konklusyon ay pareho, azoospermia. Hindi ka maaaring magkaanak, Enzo. Hindi kailanman. Kasinungalingan! Peke ang mga papel na yan! Sigaw ni Enzo. Ang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Peke? Mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang kilay ay nagtaas. Subukan mong tawagan ang mga doktor na naglabas ng mga resulta. Lahat sila ay kilala sa kanilang larangan. At kung gusto mo ng mas bagong ebidensya, maaari tayo magsagawa ng isang bagong pagsusuri ngayon mismo. Nasa klinika ako. Meron akong kakayahang gawin yon. Natahimik si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa takot na hindi niya kayang itago. Enzo? Mahinang sabi ni Mia. Ang boses ay nanginginig. Anong sinasabi niya? Totoo ba ito? Wala kang pakialam! Sigaw ni Enzo kay Mia. Huwag kang maniwala sa kanya. Sandali, pumasok si Carmela. Ang boses ay puno ng paghamak. Kahit totoo man yan, hindi nito binabago ang katotohanang pinirmahan mo ang kasunduan.
Wala kang makukuha sa pangalan ng Villarreal. Wala kang karapatan, walang karapatan? Napatigil si Althea. Ang kanyang mga mata ay dumikit kay Carmela. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi na mahinahon. Sa loob ng 6 na taon, ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Tiniis ko ang lahat ng pang-iinsulto mo, lahat ng pagpapakumbaba, lahat ng pagmamaliit. Binuhat kita ng magkasakit ka ng 2019 kahit na sinabi mo sa harap ng lahat na wala akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng apo. Pinundohan ko ang negosyo ni Enzo gamit ang sarili kong pera. Ang perang pinaghirapan ko sa pagiging doktor. At paano mo ko ginantihan? Dinala mo ang kabit niya dito, sa sarili kong klinika, para ipahiya ako. Tumayo si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Ngayon sinasabi mo sa akin na wala akong karapatan? Ako ang nagbayad para sa bahay na tinitirhan ninyo. Ako ang nagbayad para sa mga sasakyan ninyo. Ako ang nagpaganda ng pangalan ng Villarreal sa lipunan. At ngayon, ako ang wala raw karapatan? Natahimik ang lahat. Ang mga salita ni Althea ay parang latigo na humampas sa katahimikan ng silid. Althea, bulong ni Enzo. Ang boses ay biglang mahina. Sandali lang, hindi natin kailangang gawin ito ng ganito. Pwede nating pag-usapan. Pag-usapan? Natawa si Althea. Ngunit ang tawa ay walang saya. Pag-usapan ang 6 na taon ng kasinungalingan? Pag-usapan ang 3 taon na itinago ko ang iyong pagkabaog para protektahan ang iyong danggal habang sinisisi mo ako sa harap ng lahat? Pag-usapan ang katotohanang may ibang babae kang buntis dala ang anak na hindi mo naman kayang gawin? Lumingon siya kay Mia. Ang kanyang mga mata ay biglang lumambot. Mia, alam mo ba kung sino ang ama ng anak mo? Namutla si Mia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay otomatikong napunta sa kanyang tiyan. Anong ibig mong sabihin? Ang mga resulta ng pagsusuri na ginawa ko nung una kang pumunta dito, mahinahong sabi ni Althea. Hindi lang ako nag-check ng kalusugan ng iyong pagbubuntis. Nag-request din ako ng genetic screening para sa mga posibleng kondisyon. At napansin ko ang isang bagay. Ang blood type ng bata ay hindi tugma sa blood type ni Enzo. Ano? Halos mapabulala si Mia. Hindi pwede. Pwede, kumpirmasyon ni Althea. Hindi ko ito sinabi nung una, dahil hindi ko pa alam kung paano ito haharapin. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman. Ang anak na dinadala mo ay hindi kay Enzo. Kailangan mong hanapin ang tunay na ama, dahil hindi ka makakaasa sa pamilyang ito. Ang mga mata ni Mia ay napuno ng luha. Nilingon niya si Enzo, ngunit ang lalaki ay hindi makatingin sa kanya. Bumaling siya kay Carmela, ngunit ang matandang babae ay tila nagyelo sa kinaupuan. Kasinungalingan ito! Sigaw ni Mia, ang boses ay basad. Ginagawa mo lang ito para sirain kami, para sirain ako! Bakit ko gagawin yon? Tanong ni Althea, ang boses ay puno ng awa. Mia, hindi kita kaaway, hindi kailanman. Ikaw ay biktima rin ng pamilyang ito. Ginamit ka nila para sa kanilang mga plano. Ngunit hindi mo kailangang manatiling biktima. May pagpipilian ka. Tumayo si Mia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito totoo. Enzo, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Hindi sumagot si Enzo. Ang katahimikan niya ay sapat na sagot. Kayong lahat, sinungaling! Umiiyak na lumabas si Mia ng opisina. Sinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay maririnig sa labas ng koridor. Tumayo si Carmela. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Althea Ramirez, sisirain kita. Ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng babae ka. Walang doktor na magtitiwala sa'yo pagkatapos nito. Gawin mo, mahinahong sagot ni Althea. Ngunit bago mo gawin yon, isipin mo ito. Meron akong mga dokumento na nagpapatunay ng mga pandara yung pinansya ng pamilya Villarreal. Ang mga negosyo na dapat ay sa akin, ang mga transaksyon na itinago ninyo, ang mga utang na ginamit ninyo sa aking pangalan. Kung susubukan ninyo akong sirain,
hindi ko kayo magdadalawang isip na sirain din. Hindi mo magagawa yon, sigaw ni Carmela. Wala kang ebidensya. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Ate Cruz ang isang stack ng mga papel at inilapag sa mesa. Narito ang mga ebidensya, mahinahong sabi nito. Kopya ng bank statements, mga kontrata, at mga transaksyon na may pirma ni Enzo at ng kanyang mga kasosyo. Lahat ay notarized at authenticated. Namutla si Enzo. Saan mo nakuha yan? Hindi mahalaga kung saan ko nakuha, sagot ni Ate Cruz. Ang mahalaga ay nasa akin na ito. At handa akong gamitin ito sa korte. Tumayo si Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot. Althea, kung gagawin mo ito, sisiraan kita. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ay isang masamang asawa, isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa pamilya. Sisirain ko ang reputasyon mo bilang doktor. Wala nang pasyente ang magtitiwala sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Althea. Tiningnan niya si Enzo ng diretso sa mga mata, at sa unang pagkakataon, walang takot sa kanyang tingin. Enzo, sa loob ng 3 taon, itinago ko ang iyong sikreto. Pinrotektahan kita, kahit na sinisira mo ako. Ngunit na yon, tapos na yon. Kung gusto mo akong sirain, subukan mo. Ngunit tandaan mo, kapag sinimulan mo ang laban na ito, hindi ako ang unang magpapakawala. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang boses ay naging pabulong, ngunit puno ng bigat. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang sarili ko, ang pangalan ko, ang dignidad ko. At kung kailangan kong sirain kayong lahat para dyan, gagawin ko. Ngayon, lumabas kayo ng klinika ko. At huwag ninyo akong hahanapin, maliban kung handa na kayong harapin ang mga kahihinatnan. Nagsalitan ang mag-ina. Tumingin si Enzo kay Carmela, ngunit ang matandang babae ay tila walang masabi. Sa huli, si Enzo ang humila sa braso ng kanyang ina at dinala ito palabas. Bago sila umalis, lumingon si Enzo kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Althea, huling pagkakataon. Bumalik ka sa akin at kalimutan natin ang lahat ng ito. Ngumiti si Althea, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Enzo, natapos na tayo nung araw na dinala mo si Mia sa bahay natin. Hindi mo lang alam yon. Umalis si Enzo, at ang pinto ay sumara sa likuran niya. Ang katahimikan na sumunod ay halos nakakabingi. Althea? Mahinang tawag ni Ate Cruz. Okay ka lang ba? Hindi ka agad sumagot si Althea. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang bigat ng lahat ng taon na biglang bumuhos sa kanyang mga balikat. Ngunit sa halip na bumagsak, tumayo siya ng mas tuwid. Okay ako, Rodrigo, sagot niya. Ang kanyang boses ay pumapalag. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang okay ako. Kumatok ang pinto. Pumasok si Dr. Santos, ang kanyang kasamahan sa klinika, kasama si Dr. Lim, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong med school. Ang mga mata ni Dr. Santos ay puno ng pag-aalala, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Narinig namin ang lahat, sabi ni Dr. Santos. Hindi namin sinasadya, ngunit naririnig ang boses mo mula sa kabilang kwarto. Pasensya na kung nag-ingay kami, mahinang sabi ni Althea. Walang pasensya na kailangan, putol ni Dr. Lim. Lumapit at hinawakan ang balikat ni Althea. Althea, matagal na naming gustong sabihin sa'yo ito, pero hindi namin alam kung paano. Ngunit na yon sasabihin ko na. Proud kami sa'yo. Matagal mo nang dapat ginawa ito. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat. At gusto naming malaman mo, dagdag ni Dr. Santos, na nandito kami para sa'yo. Ano man ang kailangan mo, tulong sa klinika, emosyonal na suporta, o kahit sino lang na makakausap, nandito kami. Hindi nakapagsalita si Althea. Ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng maraming taon, siya ay nag-iisa sa kanyang laban. Ngayon, napagtanto niya na hindi pala siya nag-iisa. Maraming salamat. Sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay basag. Sa totoo lang,
Hindi ko alam kung gaano ko kailangan marinig yon. Tumango si Dr. Lim. Alam namin, kaya nga sinabi namin. Matapos ang ilang sandali, umalis ang dalawang doktor. Naiwan si Althea at si Ate Cruz. Umupo si Althea si kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga dokumento sa mesa. Rodrigo, mahinang sabi niya, maari mo ba akong iwan sandali? Siyempre, sagot ng abogado. Nasa labas lang ako kung kailangan mo ako. Nang mag-isa na siya, napabuntong hininga si Althea. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina, ang mga diploma sa dingding, ang mga larawan ng kanyang mga pasyente, ang maliit na halaman sa windowsill na inaalagaan niya sa loob ng 3 taon. Ang lahat ng ito ay kanyang buhay, ang kanyang pinaghirapan, ang kanyang pag-aari. Naalala niya ang mga unang taon ng kanyang kasal, ang pag-asa, ang mga pangarap, ang paniniwalang magiging masaya sila. Naalala niya ang araw na nalaman niyang baog si Enzo at ang desisyon niyang itago ito upang protektahan ang kanyang danggal. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa banyo, itinatago ang sakit sa lahat. Ngunit ngayon, ang sakit ay tila malayo na. Hindi nawala, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag, tumayo, at lumakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, isang huling tingin sa opisina. Hindi ito paalam, ito ay isang bagong simula. Sa lobby, sinalubong siya ni Ate Cruz. Handa ka na ba? Numiti si Althea. Ang ngiti ay totoo at maliwanag. Oo, handa na ako. Lumabas sila ng klinika at ang sikat ng araw ng umaga ay bumuhos sa kanyang muka. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Althea ang bigat na bumitaw sa kanyang mga balikat. Hindi pa tapos ang laban, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kakayanin niya ito. Hindi na siya ang tahimik na asawang nagtitiis. Siya na ngayon ang babaeng may sariling boses, sariling laban, at sariling buhay na kanyang itatayo mula sa mga labi ng nakaraan. At handa siyang harapin ang anumang darating. Ang araw ng pagdinig ay sumapit na may kasamang kakaibang timpla ng panahon. Maulap, ngunit may mga sulyap ng sikat ng araw na sumusubok na lumabas. Nakatayo si Althea sa harap ng salamin sa banyo ng korte, inaayos ang kwelyo ng kanyang beige na blazer. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakita ang babae na hindi na siya 3 taon na ang nakalipas. Ang mga mata niya ay hindi na malungkot. Hindi na naghahanap ng approval mula sa mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa kanya. Althea, handa ka na ba? Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Rodrigo Cruz, dala ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kalmadong tiwala. Napabuntong hininga si Althea. Handa na ako, Rodrigo. Hindi na ako ang babaeng yon na natatakot. Yung babaeng yon ay naiwan ko na sa klinika kahapon. Numiti si Ate Cruz at tumango. Ganyan dapat. Tandaan mo, nasa atin ang katotohanan. Ang kailangan lang nating gawin ay ipakita ito ng malinaw. Pumasok sila sa courtroom at nakita agad ni Althea ang pamilya Villarreal sa kabilang panig. Nakaupo si Enzo na may suot na mamahaling suit, ngunit kitang-kita ang tensyon sa kanyang panga. Sa tabi niya si Carmela, nakasuot ng itim na damit na parang nagdadalamhati na. At sa isang banda, tama naman siya, dahil ngayon ay ililibing nila ang kanilang kapangyarihan. Sa likod nila, nakita ni Althea si Mia, nakaupo ng tahimik. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Hindi sila nagkatinginan, ngunit naramdaman ni Althea ang bigat ng presensya ng bawat isa. All rise! Sabi ng bailiff. Pumasok ang hukom at umupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Isang taong nakakita na ng maraming kaso at hindi madaling maapektuhan. Magandang umaga sa lahat. Ang kaso ni Dr. Althea Ramirez laban kay Enzo Villarreal at sa pamilya Villarreal. Simulan na natin ang pagdinig, sabi ng hukom. Tumayo si Ate Cruz at binuksan ang kanyang folder. Ang hukuman po sa kasong ito ay humaharap sa isang kaso ng pandaraya,
pangangaliwa at pagtatago ng mga ari-arian. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kaso kung saan ang isang babae ay pinagmalupitan ng mga taong dapat sana ay kanyang pamilya. Objection, Your Honor! Ang aking kliyente ay hindi dito para sa character assassination. Sabi ng abogado ni Enzo, isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok at salamin na nakapatong sa dulo ng ilong. Sustained. Focus on the facts, Ate Cruz. Sabi ng hukom. Of course, Your Honor. Ngumiti si Ate Cruz at binuksan ang kanyang folder. Sa kasong ito, ipapakita namin ang mga medical na record na nagpapatunay na si Enzo Villarreal ay may congenital azoospermia, isang kondisyon kung saan siya ay walang kakayahang mag-produce ng sperm cells. Ang kondisyong ito ay hindi nagbabago kahit gaano pa karaming paggamot ang subukan. Narinig ni Althea ang paghingal ni Carmela mula sa kabilang panig. Tiningnan niya ito at nakita ang mukha ng matandang babae na namumutla. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Carmela ang katotohanan ito. Ngunit sa harap ng hukuman, iba ang bigat nito. Ang mga medical na record na ito ay mula sa 3 magkakaibang espesyalista. Patuloy ni Ate Cruz. Lahat sila ay sumang-ayon sa parehong diagnosis. Si Enzo Villarreal ay hindi maaaring magkaanak. Kaya't ang tanong ay, kanino nga ba ang anak na dinadala ni Mia Santos? Bumaling ang tingin ng lahat kay Mia. Ang batang babae ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumingin siya kay Enzo na tila naghahanap ng gabay. Ngunit ang lalaki ay nakatingin sa ibaba. Hindi kayang harapin ang sitwasyon. Your Honor, maari ko bang tanungin si Mia Santos? Sabi ni Ate Cruz. Proceed, sabi ng hukom. Tumayo si Mia at dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay sa Biblia. Nang manumpa siya, narinig ni Althea ang bahagyang pag-iyak sa kanyang boses. Miss Santos, simula ni Ate Cruz, kailan mangalaman na buntis ka? 3 buwan na po, mahinang sabi ni Mia. At gaano katagal na kayo sa relasyon ni Enzo Villarreal? 1.5 taon na po. At sa buong panahon na yon, sinabi ba sa iyo ni Enzo na siya ay baog? Nanlaki ang mga mata ni Mia. Tumingin siya kay Enzo, pagkatapos ay bumalik kay Ate Cruz. Hindi ko po alam. Kaya't sa iyong kaalaman, ang anak na iyong dinadala ay anak ni Enzo Villarreal? Oo po, yun po ang sinabi niya sa akin. Umiling si Ate Cruz at kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang folder. Miss Santos, nakuha namin ang iyong prenatal records mula sa ibang klinika. Napansin namin na nung ika-6 na linggo ng iyong pagbubuntis, nagkaroon ka ng DNA paternity test. Alam mo ba ang resulta nito? Namutla si Mia. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa gilid ng upuan. Paano ninyo nalaman? Ang mga record na yon ay bahagi ng ebidensya na aming kinuha sa pamamagitan ng legal na proseso. Kaya't itanong ko muli, alam mo ba ang resulta ng iyong DNA test? Tumulo ang luha sa pisngi ni Mia. Oo, alam ko po. At ano ang resulta? Hindi makasagot si Mia. Ang courtroom ay napuno ng katahimikan. Narinig ni Althea ang sariling paghinga. Mabagal, kontrolado, ngunit may bahid ng emosyon. Nakita niya ang sarili sa sitwasyon ni Mia, isang babaeng nalinlang, ginamit. Ngunit hindi niya maaaring kalimutan na si Mia ay bahagi ng pamilya na nagpahirap sa kanya. Miss Santos, kailangan kong malaman ang resulta, sabi ni Ate Cruz. Ang boses ay matatag ngunit hindi malupit. Ang anak ko ay hindi anak ni Enzo, halos bulong na sabi ni Mia. Ang ama ay isang lalaki na nakilala ko. Bago pa man ako naging kabit ni Enzo. Hindi ko alam na buntis na ako noong nagsimula kaming magkarelasyon ni Enzo. Akala ko siya ang ama. Ang courtroom ay sumabog sa bulungan. Narinig ni Althea ang malakas na sigaw ni Carmela. Anak? Anak, ano itong naririnig ko? Ngunit hindi ito umabot sa kanya. Tumingin siya kay Enzo at nakita ang lalaki na tuluyan ng gumuho.
Ang kanyang mukha ay kulay abo, ang mga mata ay walang laman. Hindi na siya ang mayabang na lalaki na nagmamaliit sa kanya. Siya na ngayon ang lalaking nawala ng lahat. "Your Honor," sabi ni Ate Cruz, "nais kong ipakita ang susunod na ebidensya, ang mga financial records ng pamilya Villarreal. Sa mga record na ito, makikita natin na ang negosyo ng pamilya Villarreal ay halos bangkarota na ngaon pang 5 taon na ang nakalipas. Ngunit sa halip na harapin ang kanilang mga utang, nagpasya silang gamitin ang mga ari-arian at kita ni Dr. Ramirez upang maitago ang kanilang mga pagkakamali. Lalong lumakas ang bulungan sa courtroom. Nakita ni Althea si Carmela na nanginginig, hindi sa takot kundi sa galit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay walang kapangyarihan. Ang mga ebidensya ay nagsasalita. Ang klinika ni Dr. Ramirez na kanyang itinayo gamit ang kanyang sariling pera at pagsusumikap ay ginamit bilang collateral para sa mga utang ng pamilya Villarreal. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang mga pirma ni Dr. Ramirez sa mga loan documents ay peke. Ang kanyang pirma ay ginaya at ang kanyang pagkakakilalan ay ginamit ng walang pahintulot. Tiningnan ni Althea si Carmela. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang matandang babae na umiiyak, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kahihiyan. Ang babae na minsang nagmaliit sa kanya, na minsang nagsabi na siya ay walang kwenta dahil hindi siya makapagbigay ng apo, ay ngayon ay nakayuko sa harap ng lahat. Tumagal ng 3 oras ang pagdinig. 3 oras na mga ebidensya, mga testigo, at mga pag-amin. Ngunit para kay Althea, parang isang saglit lamang. Nang matapos ang lahat, tumingin siya sa hukom at nakita ang mukha nito na nag-isip ng malalim. "Ang kasong ito ay malinaw," sabi ng hukom. "Ang mga ebidensya ay hindi maikakaila. Si Enzo Villarreal ay nagtago ng kanyang pagkabaog, ng aliwas sa kanyang asawa, at nakibahagi sa pandaraya sa pananalapi. Ang pamilya Villarreal ay gumamit ng mga illegal na paraan upang kontrolin ang mga ari-arian ni Dr. Ramirez. At si Mia Santos, bagaman isang biktima rin sa ilang aspeto, ay nakibahagi sa pagkasira ng kasal." Tumahimik ang lahat. Naramdaman ni Althea ang tibok ng kanyang puso, mabilis, malakas, parang may sariling buhay. Sa kadahilan ng ito, ipinagkakaloob ko ang diborsyo ni na Dr. Althea Ramirez at Enzo Villarreal. Ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ni Dr. Ramirez ay ibabalik sa kanya, kasama ang kabayaran para sa mga pinsalang dulot ng pandaraya. Ang pamilya Villarreal ay magbabayad ng lahat ng legal fees at mga gastos ng kasong ito. Narinig ni Althea ang malakas na hikbi mula sa direksyon ni Carmela. Ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, tumingin siya kay Ate Cruz na umiti sa kanya at tumango. "Ang desisyon ng hukuman ay pabor kay Dr. Ramirez," sabi ng hukom sa kanyang huling pahayag. "Ang kasong ito ay sarado." Nang matapos ang lahat, lumabas si Althea ng courtroom. Ang araw ay lumabas na mula sa likod ng mga ulap at ang sikat ng araw ay bumuhos sa kanyang mukha. Huminto siya sa hagdan ng korte at napikit hinayaan ang init na dumampi sa kanyang balat. "Althea!" Narinig niya ang boses ni Ate Cruz sa likod niya. Lumingon siya at nakita ang abogado na papalapit. Ang folder ay nasa kanyang kamay. Ang muka ay may ngiti na hindi niya madalas makita. "Congratulations!" "Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Rodrigo. Salamat. Salamat sa lahat." Umiling si Ate Cruz. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa ko lang ang aking trabaho. Ngunit higit sa lahat, ikaw ang nagbigay sa akin ng lahat ng kailangan ko. Ang katotohanan ay nasa iyong panig at hindi ito matatalo." Tumayo sila ng tahimik sa hagdan. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Sa di kalayuan, nakita ni Althea ang pamilya Villarreal na lumalabas ng korte. Si Enzo na nakayuko, si Carmela na inaalalayan ng isang katulong, at si Mia na umiiyak habang may kausap sa telpon. Hindi niya naramdaman ang saya sa kanilang pagbagsak. Sa halip, may kakaibang pakiramdam. Hindi awa, kundi isang malalim na kapayapaan. "Althea, alam kong ito ay isang mahirap na laban," sabi ni Ate Cruz. Ang boses ay malambot. "Ngunit na yon,
Ito na ang simula ng iyong bagong buhay. Hindi ka na nakatali sa mga taong nagpabigat sa'yo. Malaya ka na. Tumingin si Althea sa abogado at naumiti. Isang ngiti na totoo, mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo, malaya na ako. Tumingin siya sa unahan, sa abot-tanaw ng Maynila. Maraming plano ang kanyang isipan. Isang bagong klinika, mas malaki at mas moderno. Hindi para patunayan ang kanyang sarili sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Para sa mga babaeng tulad niya na nagtiis ng tahimik, na nagtago ng kanilang sakit upang protektahan ng iba. Rodrigo, may itatanong ako sa'yo. Ano yon? Pwede mo ba akong samahan sa pagtingin ng isang lugar bukas? May nakita akong building na gusto kong bilhin para sa bagong klinika ko. Lumawak ang ngiti ni Ate Cruz. Sigurado ka na ba agad? Hindi ka pa nga nakakapagpahinga. Hindi ko kailangan ng pahinga, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa loob ng 3 taon, tahimik akong nagtiis. Nayon, oras na upang kumilos. Hindi para sa iba, kundi para sa akin. Tumawa si Ate Cruz at tumango. Sige, bukas ng umaga sunduin kita. Hindi na kailangan, alam ko na ang daan. Ngumiti si Althea at tumalikod. Ngunit bago pa siya makaalis, narinig niya ang tawag ni Ate Cruz. Althea! Lumingon siya. Tandaan mo ito. Hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang simula, at alam ko magiging maganda ang iyong susunod na kabanata. Tumango si Althea at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na pag-asa na bumabalot sa kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pag-apruba mula sa mga taong hindi naman siya mahal. Siya na ngayon ang babaeng may sariling daan, sariling pangarap at sariling buhay. Umakyat siya sa kanyang kotse at binuksan ang bintana. Ang hangin ng umaga ay sariwa at malamig. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan palayo sa korte, naramdaman niya ang bigat na ganap ng bumitaw sa kanyang mga balikat. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pa siyang gagawin, marami pang laban na kakaharapin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot. Handa na siya. Umupo si Althea si harap ng salamin sa kanyang bagong kondo. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lumabas siya sa korte na malaya. 6 na buwan na rin simula nang huling makita niya ang mukha ni Enzo. Iyong itsura niyang parang lupa ang lumamon sa kanya habang binabasa ng hukom ang desisyon. Hindi na niya maalala ang eksaktong itsura noon. Mabuti yon. May mga alaala talaga na dapat nang mabaon. Hinawi niya ang kurtina at sinalubong siya ng sikat ng araw. Ang sarap ng pakiramdam na gumising ng walang mabigat na dibdib. Walang takot na baka may masabi na naman ng binan. Walang kaba na baka may makita na naman siyang ebidensya ng pangangaliwa ng asawa. Tahimik. Payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang katahimikan ay hindi nagpaparamdam sa kanya na nag-iisa, kundi malaya. Tumunog ang phone niya. Si Dr. Liza Manalo, ang kaibigan niya mula med school na naging katuwang niya sa bagong klinika. Althea, nandito na lahat ng gamit. Ang ganda ng lugar, promise, parang pang-magazine. Napahiti si Althea. Sandali, papunta na ako. Nag-aayos lang. Okay, pero Althea? Biglang seryoso ang boses ni Liza. May naghahanap sa'yo dito. Sabi niya, kamag-anak ni Enzo? Nanigas ang kamay ni Althea sa pagkakahawak ng phone. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Anong pangalan? Hindi niya sinabi. Babae, mga 60 taong gulang, mukhang may daladalang papel. Hindi na kailangang sabihin pa. Alam na ni Althea kung sino yon. Ilang beses na niyang nakita ang eksenang ito sa isip, ang pagkakataong ito na siya naman ang may kontrol. Huminga siya ng malalim. Sabihin mo sa kanya na hintayin ako. Nasa lobby lang ako sa loob ng 10 minuto. Sure ka ba? Oo, 10 taon akong naghintay para sa araw na ito, Liza. Hindi ako tatakbo. Pagdating niya sa klinika, nakita niya agad si Carmela Villarreal na nakaupo sa lobby. Matanda na ang babae. Mas matanda kaysa sa huling pagkikita nila.
Ang dating makapal na makeup ay manipis na lamang. Ang dating nakaayos na buhok ay may mga hibla ng puti na hindi na itinago. Nakayuko siya, hawak-hawak ang isang sobre. "Althea!" sabi ni Carmela nang makita siya. Ang boses na dati ay puno ng utos at pagmamataas ay mahina na ngayon. "Salamat at pinayagan mo ako makita ka." Umupo si Althea sa harap niya, kalmado. "Ano ang kailangan mo, Carmela?" Nagdalawang isip si Carmela. Ang mga kamay niyang dati ay laging nakaakbay sa dibdib. Ngayon ay nanginginig habang iniabot ang sobre. Ito ang mga dokumento ng lupa sa Batangas. Ang lupa na inilipat sa pangalan ni Enzo noong kasal pa kayo. Alam kong hindi na kailangan dahil naibalik na sayo ng korte ang lahat. Pero gusto kong ibigay ito ng kusa. Bilang paghiin ng tawad. Tiningnan ni Althea ang sobre pero hindi ito kinuha. "Bakit na yon? Bakit hindi no kailangan ko pa?" Napaiyak si Carmela. "Kasi noong mga panahong yon, akala ko tama ang ginagawa ko. Akala ko pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Pero nang malaman ko ang totoo, na si Enzo pala ang may problema, na pinagsisinungalingan niya ako, na ginamit niya ako para saktan ka, parang gumuho ang mundo ko. Pinunasan niya ang luha gamit ang panyo. Wala na siya ngayon. Nawala lahat. Ang bahay, ang negosyo, ang respeto ng mga kaibigan namin. Lumipat kami sa maliit na apartment. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Nahihiya siya." Hindi sumagot si Althea. Hindi dahil wala siyang maramdaman, kundi dahil pinipili niyang wag na lang madala ng mga emosyong yon. Dati, ang ganitong eksena ay magpapaiyak sa kanya. Dati, ang kahit anong senyalas ng pagsisisi ni Carmela ay sapat na para patawarin niya agad ang lahat. Pero hindi na siya yon. "Carmela," mahinahon niyang sabi, "hindi ko kukunin yan. Ibalik mo sa anak mo. Hindi ko kailangan ng lupa para patunayan na nanalo ako. Ang kailangan ko lang ay ang kapayapaan na nahanap ko na." Nagulat si Carmela. Pero gusto kong gawin ito para sa'yo." "Para sa akin? O para gumaan ang konsensya mo?" Tumayo si Althea. "Naiintindihan kita. Mahal mo ang anak mo. At ginawa mo ang lahat para protektahan siya. Pero ang proteksyong iyon ay naging kasinungalingan. At ang kasinungalingang iyon ay sumira sa lahat." Tiningnan niya si Carmela ng diretso sa mata. "Hindi ako galit sa'yo. Hindi na. Pero hindi rin ako ang tao na magliligtas sa'yo sa pagkakamali mo. Yan ang kailangan mong harapin ng mag-isa." Tumayo si Carmela, nanginginig. "Althea, sana may pagkakataon pa tayo mag-ayos. Sana." "May pagkakataon tayo nun. Maraming beses. Pero hindi mo yan pinili." Numiti si Althea. Hindi mapait, kundi malaya. "Ngayon kailangan ko magtrabaho. Marami akong pasyenteng naghihintay. Ingat ka sa pag-uwi." Lumakad si Althea palayo. Naiwan si Carmela sa lobby na hawak-hawak ang sobre. Hindi siya lumingon. Hindi na kailangan. Ang pagsasara ng pinto sa likuran niya ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang pagpili. Isang pagpiling protektahan ng sarili mula sa mga taong minsan ang sumira sa kanya. Pagkapasok niya sa kanyang opisina, nakita niya ang buke ng puting rosa sa mesa. May kasamang card. "Congratulations, Doc! Sa wakas, sayo na ang lahat. Rodrigo." Napag-iti siya. Si Ate Rodrigo Cruz. Ang abogadong naging kakampi niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Hindi naging romantiko ang kanilang relasyon. Pareho silang seryoso sa kanilang trabaho at parehong may respeto sa isa't isa. Pero may init sa pagkakaibigan yon, may tiwala. At sa mundo ng mga lalaking nagtaksel at mga babae na nang-api, ang tiwala ay mas mahalaga pa sa kahit anong pag-ibig. Kumatok si Liza sa pinto. "Okay ka lang? Nakita kong umalis si Carmela. Mukhang umiiyak." "Okay ako, talaga." Umupo si Althea sa kanyang swivel chair at tumingin sa paligid. Ang bagong klinika, ang kanyang klinika, ay puno ng liwanag. Ang mga dingding ay kulay cream, ang mga upuan sa waiting area ay mainit na kulay kahoy. May maliit na play area para sa mga bata, may breastfeeding corner para sa mga nanay. Pinlano niya ang bawat detalye.
Hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Para sa mga babaeng darating dito na parang siya noon, natatakot, nagdududa, umaasang may makikinig sa kanila. May una na tayong pasyente, sabi ni Liza, hawak ang clipboard. Si Maria de la Cruz, 27 taong gulang, first pregnancy. Sabi niya natatakot siya. Hindi niya alam kung kakayanin niya. Tumango si Althea. Ipasok mo siya. Pagkapasok ni Maria, isang payat na babae na may bilugan ng tiyan, kitang-kita ang kaba sa mukha. Nakaupo siya sa gilid ng upuan, parang handang tumakbo anumang oras. Magandang umaga, Maria. Ako si Dr. Ramirez. Ngumiti si Althea, inilalagay ang kamay sa balikat ng babae. Wala kang dapat ikabahala dito. Nandito ako para sa iyo. Sorry, Doc. Kinakabahan lang ako. Hindi ako sanay na may nagtatanong tungkol sa akin. Yung dati kong OB, parang laging nagmamadali. Para akong pabigat. Naalala ni Althea ang sarili niya, ang pakiramdam na laging mali, laging kulang, laging pasanin. Umupo siya sa harap ni Maria, hindi sa kabila ng desk, kundi sa tabi niya. Makinig ka sa akin, Maria. Hindi ka pabigat. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa kwartong ito ngayon. Ikaw at ang baby mo. At habang nandito ka, walang magpaparamdam sa'yo na mali ka. Okay? Tumulo ang luha sa pisingin ni Maria. Salamat, Doc. Hindi ko alam kung gaano ko kailangan marinig yon. Alam ko, mahinang sabi ni Althea. Alam ko. Ilang oras ang lumipas. Natapos ni Althea ang kanyang mga konsultasyon, nag-review ng ilang ultrasound results at nag-sign ng mga reseta. Ang bawat pasyente na lumabas ng klinika na may ngiti o kahit na may kaunting lakas ng loob ay parang patunay na tama ang kanyang ginagawa, na ang kanyang pagbangon ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga babaeng darating pa lang. Nang malapit nang magsara ang klinika, tumunog ang phone niya. Si Mia Santos. Nagulat si Althea. Hindi na sila nag-usap mula ng araw ng korte nang umamin si Mia sa harap ng lahat na hindi si Enzo ang ama ng kanyang anak. Dr. Ramirez? Ang boses ni Mia ay mahina, parang natatakot. Salamat at sinagot mo ang tawag ko. Hindi ko alam kung dapat pa akong tumawag, pero kailangan ko lang ng tulong. Anong nangyari? Yung baby ko, 2 buwan na siya. Pero may problema siya sa puso. Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon, pero wala akong pera. Si Enzo, hindi na siya nagpaparamdam. Ang pamilya niya, ayaw akong kilalanin. Humikbi siya. Alam kong hindi kita karapat-dapat tanungin. Alam kong sobra na ang ginawa kong kasamaan sa'yo. Pero wala na akong ibang malapitan. Ikaw lang ang nakakaalam ng totoo. Ikaw lang ang doktor na pinagkakatiwalaan ko. Sandaling tumahimik si Althea. Maraming pumasok sa isip niya. Ang sakit na idinulot ni Mia. Ang pagmamaliit. Ang paggamit ng pagbubuntis para sirain siya. Pero narinig din niya ang sarili niyang boses. Noong gabing nag-iisa siya sa ospital, hawak ang resulta ng sperm analysis ni Enzo. Nag-iisip kung paano niya ililigtas ang kasal na walang dapat iligtas. Saan ka ngayon? Tanong ni Althea. Sa labas ng klinik mo. Nakaupo ako sa bench. Tiningnan ni Althea ang orasan. 6:00 na ng gabi. Pagod siya. Pero may kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Hintayin mo ako. Lalabas ako. Paglabas niya, nakita niya si Mia na nakaupo sa bench. Hawak ang isang maliit na baby carrier. Lumapit si Althea at tumingin sa loob. Isang sanggol na may malalaking mata na tutulog ng mapayapa. Anong pangalan niya? Tanong ni Althea. Daniel, ipinangalan ko sa tatay ko. Yung totoong ama ng anak ko. Hindi ko na siya nakita. Isang gabi lang kami. Hindi ko alam na may nabuo pala. Napaiyak si Mia. Ginamit ko ang baby na ito para sirain ka. At ngayon siya lang ang meron ako. Hindi ko alam kung paano ko siya ililigtas. Umupo si Althea sa tabi niya. Tiningnan niya ang sanggol. Ang inosenteng mukha nito, ang maliit na kamao na nakakuyom. May alam akong pediatric cardiologist, si Dr. Reyes. Babanggitin ko ang pangalan mo sa kanya bukas. At may programa ang ospital para sa mga ganitong kaso. Tutulungan kitang mag-apply.
Nag-angat ng tingin si Mia, hindi makapaniwala. Bakit mo ako tinutulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Hindi kita tinutulungan, Mia. Tinutulungan ko ang baby na yan. Wala siyang kasalanan sa mga nagawa mo. Tumingin si Althea sa kanya, seryoso pero hindi galit. Pero kung gusto mong gumaan ang pakiramdam mo, may magagawa ka. Simulan mong ayusin ang buhay mo. Para sa anak mo. Hindi para sa akin, hindi para kay Enzo. Kundi para sa sarili mo. Dahil kung hindi mo ayusin ang sarili mo, mauulit lang ang lahat. At hindi mo gugustuhing maranasan ng anak mo ang sakit na dinanas mo. Tumango si Mia, pinupunasan ng luha. Salamat, Dr. Ramirez. Hindi ko makakalimutan ito. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Tawagan mo ako bukas ng umaga. Naglalakad na si Mia palayo nang bigla siyang huminto at lumingon. Dr. Ramirez, sana isang araw, maging kasing lakas mo ako. Nuumiti si Althea, hindi malungkot kundi payapa. Hindi mo kailangang maging kasing lakas ko, Mia. Kailangan mo lang maging mas malakas kaysa sa dati mong sarili. Iyon ang totoong tagumpay. Nang gabing iyon, umuwi si Althea sa kanyang kondo. Umupo siya sa balcony, hawak ang isang tasa ng tsa, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. Napag-isipan niya ang araw, ang pagbisita ni Carmela, ang pasyenteng si Maria, ang tawag ni Mia. 3 babae, 3 magkakaibang sakit. Pero lahat sila ay may isang bagay na pareho. Lahat sila ay naghahanap ng kalayaan mula sa mga tanikala na pumipigil sa kanila. Dati, akala ni Althea na ang tagumpay ay ang manalo sa korte, ang mabawi ang ari-arian, ang mapahiya ang mga nanakit sa kanya. Pero ngayon, alang na niya. Ang tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa mga taong sumira sa'yo at hindi makaramdam ng galit, kundi ng kapayapaan. Ang tagumpay ay ang pagtulong sa iba na bumangon, hindi dahil utang nila sa'yo, kundi dahil pinili mong maging mabuti. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. May energy siya na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nagbihis siya. Isang simpleng puting blouse, itim na slacks, komportableng sapatos. Hindi na kailangan ng mamahaling damit para patunayan ang halaga. Ang kanyang ngiti ay sapat na. Pagdating niya sa klinika, sinalubong siya ni Liza. Ang ganda ng araw mo parang may pinaghandaan. Kasi nga Liza, may pinaghandaan ako, hindi para sa iba, para sa sarili ko. Naglakad siya papasok sa kanyang klinika. Ang araw ay sumisikat, bumubuhos sa malalaking bintana, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng lugar na kanyang itinayo mula sa wala. Ang bawat upuan, bawat kagamitan, bawat larawan sa dingding ay simbolo ng kanyang pagbangon. Tumigil siya sa harap ng pinto, hinawakan ang doorknob. Tumingin siya sa labas, sa mga taong naglalakad, sa mga sasayang dumadaan, sa buhay na patuloy na umiikot. Hindi na siya natatakot, hindi na siya nagdududa. Alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano ang kanyang halaga. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang unang pasyente ay naghihintay na. Isang babaeng may 2 anak. Mukhang pagod pero may pag-asa sa mata. Ngumiti si Althea. Magandang umaga, ako si Dr. Ramirez. Nandito na ako para sa'yo. At habang sumisikat ang araw sa kanyang bagong umaga, alam ni Althea na hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ang simula. Ang tunay na simula ng isang buhay na kanyang pinili, kanyang itinayo, at kanyang pagmamay-ari. Ang puting lab coat na yon, alam mo, hindi lang tela yon. Nung unang araw na isuot ito ni Althea sa sarili niyang klinika, tila ba may bigat ito ng lahat ng pagdududa at sakit na kanyang tiniis? Pero nang isara niya ang pinto ng kanyang opisina sa huling pagkakataon bago umuwi, magaan na ito. Hindi dahil nawala ang mga alaala, kundi dahil hindi na nila kayang pigilan ang kanyang paghakbang. Naalala mo pa ba nung hilingin sa kanya ni Mia na tulungan ang anak nito? Sa loob ng ilang segundo, nasa harap niya ang lahat ng dahilan para tumalikod. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang batang naging dahilan ng kanyang kahihiyan. Pero nakita ni Althea ang takot sa mga mata ng inang iyon,
ang parehong takot na nakita niya sa salamin noon. At doon niya napagtanto, ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpiling hindi napasanin pa ang galit. Hindi niya inutos na paalisin ang mga Villarreal sa kanilang sariling bahay. Hindi niya kinuha ang lahat. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, may pinili siyang hindi patulan. May mga tao kayang magtatanong, bakit pa siya naging mabait? Bakit hindi niya dinurog ang mga taong sumira sa kanya? Pero ang totoo, may kapangyarihan sa pagpili ng hindi paghihigante. May dignidad sa pagtaya ng tuwid, kahit na may karapatan kang yumuko at sumugod. Para sa mga babaeng nakikinig, yun mga nakaranas ng maliitin, na sinabihang kulang, na pinaglaruan ng tiwala. Tandaan ninyo, ang inyong halaga ay hindi sinusukat ng mga taong hindi kayang makita ito. Naway maging katulad din niya si Althea. Hindi perpekto pero buo. Hindi walang sugat pero patuloy na gumagaling. Kung naramdaman ninyo ang kwentong ito, i-share ninyo sa mga kaibigang kailangang marinig ito. At sabihin ninyo sa akin, Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa posisyon ni Althea? Patawarin pa rin ba ninyo? O ipaglalaban ninyo ang lahat? Hanggang sa muli nating pagkikita mga kaibigan, alagaan ninyo ang inyong mga puso at huwag kalimutang piliin ang inyong sarili dahil walang ibang magmamahal sa inyo ng ganun. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang, ngunit ang mensahe nito, tunay na tunay para sa lahat ng nakikinig.